Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga inaantok po dyan, huwag po kayong mag-alala, kasama po ninyo ako. Antok na antok ako kasi uminom ako ng Yosef. Anyway, ilang araw ang makalipas matapos ang Christmas Day at ilang araw bago magbagong taon na kung kailan sa celebrate natin yung Mary, a Mother of God, kapistahan. Sa kalagitnaan nito ay ang feast ng Holy Family, ang kapistahan ng banal na mag-anak na sina Maria, Jesus, at Jose. At ngayong araw, nire-remind po tayo at iniimbitahan po tayo na matuto o tularan sila. Tularan sila. Sa ating unang pagbasa, nilatag po sa atin ng Panginoon yung design niya sa pamilya. Yung design sa pamilya, and He defined yung role ng bawat isa. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Sa nanay at tatay, yung design mother and father and anak. Yan po ang design ng Diyos. Hindi ko design yan. Parang sa creation of story, male and female, tapos anak. Yan ang design ng Panginoon. Hindi ko design. Ulit, hindi ko design ito. Design ng Diyos. Tapos nilatag din yung role ng bawat isa. Sabi, itinatag ng Panginoon ang kapangyarihan ng Ama sa anak. Pinagtibay niya ang karapatan ng ina sa mga anak. Dalawang salita, kapangyarihan at karapatan. Ang mga magulang ay may kapangyarihan at karapatan na hubugin ng maayos ang mga anak. Hindi lang anak ng anak. Hubugin ng maayos ang mga anak. Ibig pong sabihin, kahit masakit sa atin, pag mali, kailangang ituwid. Kailangang turuan ng tamang landas para malaman nila na mali, may tuwid ang daan. Baka kasi akalain nilang tama, nako, yan din ang ituturo niya sa anak niya, sa next generation. Yan din ang ituturo. So may kapangyarihan po at karapatan ang magulang na hubugin ang mga anak ng maayos. Sa madaling salita po, mas magandang pakinggan na pangalagaan ang mga anak. Pangalagaan. Pagpagalitan daw, huwag naman sobra-sobra. Baka ma-discourage ang anak. Yung tama lang, tamang timpla. Sa mga anak naman, sabi sa unang pagbasa, honor your father and mother. Sa Tagalog po, igalang po ninyo ang inyong magulang. Well, sa salita po ni San Pablo, sa second reading, sinasabi ni San Pablo na ipakita nyo ang paggalang sa magulang sa pamamagitan ng pagsunod palagi sa kanila at pakikinig sa kanila. Igalang po ninyo. Alam ko pong walang perfectong magulang. May mga shortcomings din yan. Pero sabi sa second reading, intindihin ninyo. Ipagdasal ang magulang. Sa second reading na ito, nalaman ko na ang pag-alaga pala o paggalang sa magulang ay isang paraan ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Na para daw po tayong nag-iipon para sa sarili ng pagpaparangal sa ina at ama. So, kayamanan po na pangalagaan ang mga magulang, lalong-lalo na pagmatanda na. Pagmatanda na. Sa ating ikalawang pagbasa, nilalatag din po ni San Pablo ang dapat na magandang suot ng isang buong pamilya
Nitong nagdaang araw, makakakita po kayo ng post sa Facebook, di ba? Isang pamilya, tapos may greetings, tapos lahat nakasuot ng red, or dilaw, or green. Ngayong araw si San Pablo, sabi po niya, ito ang dapat na suot ng pamilya. Sabi niya, put on compassion, kindness, patience, humility, gentleness. Ewan ko po kung mayroon tayo nito. Siguro isa, dalawa, tatlo. Hindi 5, di ba? Ito ang pinakamagandang damit na suot ng bawat kapamilya. Sa atin namang gospel, itong mga sinabi sa unang pagbasa at second reading ay makikita natin sa banal na pamilya, si Maria, Jose, at Jesus. Sadyang napakahirap po ng kalagayan nitong banal na pamilya, bago ipanganak si Jesus, wala po silang matuluyan. Tapos, may natuluyan po sila. Tirahan pa ng hayop. Hinihigaan ni Jesus, sabsaban, kainan ng hayop. Tapos, nung ipanganak si Jesus, gusto namang patayin ng emperador. Tinugis. Sadyang napakahirap na kalagayan. At alam ko po, na tayo, ang ating mga pamilya, ay dumadaan din sa ganitong mga kahirapan. Dumadaan sa ganitong kahirapan. Ngunit, may matututunan po tayo kay na Maria at Jose. Sa lahat ng nangyari, mahirap man, palagi nilang sinunod ang utos ng Diyos. Palagi. Kahit sinabi lang sa panaginip, sinunod. Palaging sinunod. And so today, we are being taught na the way to holiness, para maging banal ang pamilya, isa lang po. That is to always obey God's commandments. Palaging sundin ang salita ng Diyos o ang kanyang mga kautusan. Hindi po kailangan na meron tayong bahay, maraming pera, hindi. Sabi dito, isa lang ang pinakita ni Maria and Jose, and even Jesus in his life. That is to always obey God at all times. Ang sentro po ng buhay ng pamilya, dapat palagi ang Panginoon.